yung Holy Week sa akin is soul searching, no? Reason, He's reason, King Jesus, King Jesus. Na i-Jesus Christ, magligtas siya. Tama? Kasi namatay si Jesus Christ, katulad kahapon, di ba? Namatay siya, pinako siya sa krus, para saan? Para doon sa kasalanan natin. Yes, lahat ng walang tulog magsabi ng amen. The word of God. His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus, King Jesus. Whoa, oh, 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 hallelujah. Whoa, oh, 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 hallelujah. I can do all things through Christ. I have the power of the Holy Spirit. I am victorious, winner and champion. I am prosperous and successful. I have God's favor today, and I am a worshiper of the Almighty God. Come on, resurrection. At kahit gaano man katindi ang problema mo, ma-overcome mo yun sapagkat si Kristo. So, may i-interviewin tayo. Pangalan niyo po? Christina. Christina. Ayan. Ma'am Christina, pwede ka pong tanungin, ano po yung life verse niyo po? Kung pwede pong Yung malaman. Paano ba ito ginagawa? Sige po, yun lang po. So yung life verse ko is Jeremiah 29:11. Jeremiah Yes. 29:11. Yes, Jeremiah 29:11. Paano niyo po naging life verse yun, ma'am? Life verse ko yun kasi all of us, we are facing struggles in life. So, ibig sabihin, dun sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. So, ibig sabihin, meron tayong mga plan na gusto nating i-pursue, pero God's plan is always the best and the good for us. Plans to prosper you, not to harm you. So, ibig sabihin ng not to harm you. So, kailangan lang nating magtiwala sa lahat ng plano ng Lord. We need God to take in control in everything and plan to prosper you and to give you hope in the future. So, in everything that we do, always pray and always have trust in the Lord. So, yun ang Amen. Ang natanggap niyo pong last blessing ngayon? yung last blessing na tanggap ko sa Lord ngayon is yung pagkakaroon ng harmonious relationship with my family, which is I always pray sa Lord na magkaroon ng magandang ugnayan sa family namin. Amen po. Kumusta po ang Semana Santa niyo po? Okay. Yung Holy Week niyo po? Question, no? Yung Holy Week sa akin is soul searching, no? Yung you find your time to talk to the Lord, no? Kung ano ba yung mga bagay na gusto mong sabihin sa Kanya. Yun yung time na nagkaroon kami ng one-on-one conversation with the Lord. Everything that I need to tell about Him, yun yung ginawa ko during the Holy Week. That gives me more strength, no? To face Amen. yung another day. Amen po. Say hi po. Hello po. Ayan, ma'am, okay lang pong i-post namin. Ay, sige po. Kuya, ikaw, maniwala ka? Maniwala ka, Tika Heaven? Maniwala naman. Putang po mo. Nano ing karaslan mo, putang miras ka impyerno. Palagyan mo. So, ninumuret ang miras king langit. Sabi ng achinan din kapag ginawa kang kayapan, miras ka langit. Pati ginawa kang koroka, katang John 3:16. Dindam yun Dindam yun dito ang John 3:16. Narinig na? Narinig na? Narinig niyo na? Familiar kayo sa John 3:16? Ayan. Explain ko lang sa inyo, ano ba yung tinatawag nating John 3:16. Ito yung verse sa Bible na kung saan i-explain niya kung ano ba yung mga greatest thing na pwede nating makita. Okay? So, kung nagbabasa tayo ng Bible, siguro aware na kayo na naririnig niyo yung
verse na to, yung John 3:16. Sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So sa Tagalog, Gayon na lamang ngayon ang na lamang pag-ibig ng ang Diyos pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak, sabi na ni Jesus Christ, na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Testing na pwede nating makita dito is kung gaano tayo kamahal ng Lord. Kasi sabi niya, "For God so loved." Hindi niya naman sinabing, "For God loved the world." Ang sinabi niya, "For God so loved." So hindi niya lang basta mahal. So ibig sabihin, mahal ng Lord yung mga nilikha niya, including us. Kasama tayo sa mga nilikha ng Diyos. Ito makikita yung greatest love na pwedeng ibigay ng Lord sa atin. No? Hindi ang tao ang magbibigay ng pagmamahal sa atin. Yung mararamdaman natin mahal tayo. Yung kamahal-mahal tayo. Si Lord lang ang makapagbigay no. He gave His only begotten Son. No? So binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Sino yung kaisa-isa niyang anak? Si Jesus Christ. Tama? Yung kaisa-isa niyang anak na yon, isang anak niya lang yon pero binigay niya sa atin. Sinacrifice niya. Yung greatest thing na pwede nating makita doon is greatest sacrifice. Kaya niyang isakripisyo yung sarili niyang anak para saan? Para sa ating taong makasalanan. Tama? Kasi namatay si Jesus Christ, katulad kahapon, di ba? Namatay siya, pinako siya sa krus, para saan? Para doon sa kasalanan natin. Sino man, hindi niya naman sinabing, dapat kayong maniwala. Hindi niya sinabi yon na, dapat kayong maniwala, pero ang nakasulat po kasi, whoever believes in Him. So, ibig sabihin, kung sino man yung gustong maniwala, binigyan ka ng option ng Panginoon. So, ibig sabihin, the greatest opportunity na pwede niyang ibigay, kung paniniwalaan mo ba ang Panginoon na si Jesus Christ or hindi. Greatest freedom or greatest opportunity kung tayo ba ay maniniwala kay Jesus Christ or hindi. So, nasa atin. Tama? Next, Paris, kapag naniwala daw tayo kay Jesus Christ, hindi tayo mapapahamak. So, yun yung pinangako niya, yung greatest assurance. Yung ganun tayo kasigurado kapag naniwala tayo kay Jesus Christ, alam natin na lahat ng plano niya sa buhay natin, hindi tayo mapapahamak. Kasi yun yung sinabi niya dito sa verse na to. But have eternal life. So yung tinatawag nating eternal life, yung buhay na walang hanggan. Hindi, paano natin malalagay sa puso natin si Jesus Christ? Tatanggapin natin siya as our personal Lord and Savior. Ikat ang pagkapako ng krus, Jesus nakne, at inyang kasiping adwa, ikitsit ang kasiping ng adwa. So sabi rin tang metong, kung tutukan Diyos, sana, iligtas, di ba sabi na, iligtas mo yung sarili mo, sabi ng makanya, nitang metong, ne? Ito namang metong sabi na, Ginoo, sabi na, ne? Alalahanin mo ko, ne? Alalahanin mo ko kapag dintang neketang time na mawala, ne? Ibig sabihin, sabi ng Lord, ketang gewa na yung taong kasiping na may niwala yan na i-Jesus Christ, magligtas siya. Ibig sabihin, anak, itang kasiping na palagyan mo, may ligtas siya. May ligtas siya, bakit? Kasi may niwala yan na i-Jesus siya ing mag-save. I-Jesus yung mamaya kaligtasan. Kaya pinsabi na, kaya paniniwala mo, may ligtas na ka. Diba, neketang sasabihan na, so makaninimu din di kang Lord, kang Jesus Christ. Sabi na rin katang John 14:6, Jesus answered, sabi na niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So alading aliwang dalan. Alang aliwang dalan na itang matao, maligtas siya. Kasi sabi na ka rin, Jesus mo, I am the way, yan eh. So i-Jesus muna, ing magligtas, ala ng aliwang tagapagligtas.